ang negatibong epekto ng mindset na puro positibo. Ito ay isang kwento patungkol sa isang taong nanindigan na ang negatibong kaisipan ay may maidudulot na kabutihan. Ating alamin sa kwento na ito ang kanyang kakaibang pamamaraan para maagapan ang bawat suliranin na padaan, kasama na rin ng aral na matututunan mo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng backup plan. Papunta ngayong araw ang magpipinsang Crisologo sa kaarawan ng kanilang pamangkin at anak ng pinsan na si Ramon. Mahigit isang dekada na rin ang nakakalipas nung huli silang nagkita-kita. Maya-maya pa'y dumating na sa tagpuan ang kanilang pinsan na si Ramon, sakay ng isang lumang tricycle. Kamusta na mga pinsan? Tara na! Sundan nyo na ako at tumuloy na tayo sa bahay nang makapagkwentuhan na tayo doon at makakain na rin kayo. Pinaandar ang tricycle, sabay alis agad nito. Habang nasa daan ang magpipinsan, ito ang binanggit ni Bobby. Kasya kaya tayo sa bahay nun? Huling balita sa akin sa isang squatter area na daw siya nakatira. Huy, ingatan nyo mga gamit nyo at baka hablutin doon. Wika naman ni Angel, sabay tawanan ng lahat sa loob ng van. Kawawang Ramon, ano kaya ang nangyari at biglang naubos ang malaking kinita sa abroad? Matapos ng 8 taon na pagbabanat ng buto sa ibang bansa ni Ramon Crisologo, ang OFW ay umuwi na sa Pinas. Hangad kasi nito na makasama na ang kanyang mag-ina at sa bansang kanyang sinilangan ay dito na makikipagsapalaran. Sapat na itong ipon ko. Kayang-kaya ko nang mag-umpisa ng pangarap kong negosyo. Bahala na. Basta positibo ng lagi, wala namang maitutulong ang pagiging negatibo. Gamit ang positive mindset na ito, kayang-kaya ko ang kahit na ano at siguradong magtatagumpay ako. Mga salitang ibinulaslas ni Ramon habang nakasakay sa isang eroplano pabalik ng bansa. Isang araw matapos makauwi ng Pinas, isa-isa siyang pinuntahan sa kanyang tahanan ng mga kaibigan, kamag-anak nito at ng kanyang mga kapatid. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil bukod sa ngayon lang ulit nila nakita, si Ramon ay napakaraming pasalubong ang dala-dala niya sa bawat isa sa kanila. Nagsaya at nag-inuman magdamag ang magpipinsang Crisologo. Kasama na dito si Bobby at si Angel. Salamat Ramon sa mga bigay mong mga sapatos at mga damit. The best ka talaga insan. Wika ni Bobby. Oo nga, napakaganda din nitong relo, pantalon at damit na bigay mo sa akin. Wika naman ni Angel. Bawat isa ay nakatanggap ng pasalubong at mga tsokolate sa kanya. Hoy Ramon, napakadami mong pinamigay sa mga kamag-anak at kaibigan natin. Gastos ka rin ng gastos sa inuman at hindi humihindi sa bawat umuutang. Wala nang matitira sa'yo niyan. Wika ni Marie Chris, ang asawa ni Ramon. Napaka-negatibo mo naman. Hayaan mo na, sino-sino ba ang magmamahalan at magtutulungan kundi tayong magkakapamilya? Huwag kang mag-alala, hindi basta-basta mauubos ang kinita ko sa abroad. Pagkalipas ng 1 linggo,
Dahil sa kanyang pag-iisip na napaka-positibo, nagnegosyo ng isang milk tea shop, car wash business at mini grocery si Ramon. Yaman rin lang na may pangpuhunan ako, mas mabuti na itong sabay-sabay. Kahit maliit pa ang kita ng bawat isa ay parang malaki na rin kapag pinagsama-sama. Basta, good vibes lang lagi. Sigurado ay hindi naman ako pababayaan ng Panginoon, mga kaibigan at mga kamag-anak ko. Sa negosyong sabay-sabay na pinatayo at minamanage ay hirap si Ramon na makapag-focus sa pagpapalakad at pagkontrol nito. Makalipas ng ilang buwan, ang dilubyo ay paisa-isa nang kumakatok sa pintuan ng dating OFW. Na-stress siya ng todo sa kanyang car wash business dahil sa sunod-sunod ang reklamo ng mga customer nito. May mga gamit, pera at gadget na nawawala sa mga sasakyan pagkatapos itong linisan. Sa pagiging positibo kasi nito ay lubos siyang nagtiwala, dahilan kaya hindi niya naisip ang CCTV na ipakabit sa magkakaibang lokasyon sa lugar. Dahil na rin sa kumalat ang trust issue na ito ay wala na halos customer ang kanyang negosyo. Nalugi at nagsara ito. Ibali, malalampasan mo rin ito. Tiwala lang. Pabulong ng wika ni Ramon. Lingid sa kanyang kaalaman ay paparating pa lamang ang tunay na hagupit ng bagyo sa kanyang karera sa pagnenegosyo. Makalipas ng ilang araw ay nagulat at nanlumo ng lubusan si Ramon dahil ang kanyang milk tea shop ay nakapag-serve sa mga customer ng mga panis na produkto. Mahigit 10 katao ang naospital at apektado dahil sa kapabayaan ng mga empleyado. Wala mang nasawi sa insidenteng ito ay napakalaking perwisyo at matinding gastusin naman ang inabot ni Ramon sa ospital. Nagtiwala kasi ito ng labis sa mga empleyado nito na sa negosyo ay wala namang malasakit. Sa sunod-sunod na kabiguan at problema nito sa usaping pinansyal, ay sinubukan niya na lumapit at humingi ng tulong sa mga kamag-anak at mga kaibigan niya. Mga taong kanyang binusog sa pagmamahal habang siya ay nasa abroad. Sa kasamaang palad ay wala kahit isa sa kanila ang tumulong at nagpakita ng suporta sa suliranin at matinding dagok na dumaan sa buhay niya. Naghirap na ng tuluyan itong si Ramon. Good afternoon to everyone. May we please welcome the father of the debutant and the humble owner of the mansion. May we call on Mr. Ramon Crisologo. Habang nagpapalakpakan ang lahat ng bisita, ay hindi pa rin makapaniwala ang magpipinsang Crisologo na ang inaasar nilang squatter boy kanina ay nagmamay-ari at nakatira na pala sa isang napakaganda at isang malaking mansyon.
na ang kanyang BMW car ay nasiraan lang pala kanina, kaya isang pumapasadang tricycle ang siyang pinagsundo nito sa kanila. Ramon, congrats ha! Napakaganda nitong lugar mo. Anong sikreto ng mansyon at malaking lupain? Nagtatakang wika ni Anghel. Ano nga ba ang lihim ng tagumpay ni Ramon? Pagkatapos malugi at magsara ang dalawang negosyo ni Ramon, malaking aral at leksyon ang natutunan niya sa mga ito. Mga aral na kanyang in-apply sa nag-iisang negosyo at nanatiling buhay, ang kanyang mini grocery. Hindi na siya ngayon naniniwala na ang positive thinking ay puro positibo lang ang maidudulot nito, na ang negatibong kaisipan ay may maidudulot din na kabutihan. Dahilan kaya nag-focus lang siya at itinuon ang sarili sa iisang negosyo. Hindi na siya basta-basta nagtiwala sa kung sino-sino at handa na siyang dumaan ngayon sa isang napakatagal at mahaba na proseso. Nag-hands-on muna ito para maiset ang mga standard operating procedure at maiwasan ang paparating na aberya. Ngayon ay nagtatabi na si Ramon ng pondo at budget para may mahuhugot at makapa sa oras ng pagkakadapa. Naiintindihan niya na ngayon na sa negosyo at sa buhay ay hindi araw-araw ay Pasko. From now on, I will only take calculated risks, and most especially learning from other people's mistake. Hindi para iwasan o laktawan ito, ngunit para sa pagdating nito ay handa ako at hindi tangayin ng lakas ng bugso ng hangin na daladala nito. Na-master niya ang 70-30 mindset rule, 70% positivity na magbibigay inspirasyon na may isang pangarap at layunin ang magkakatotoo sa itinakdang panahon. 30% naman na negativity para sa backup plan, preparation at pag-iisip ng prevention. Prevention is always better than cure, because a clever person will always solve a problem, but a wise person avoids it. Ika nga sa kasabihan sa Ingles, failure to prepare is preparing to fail. Ang kabiguan mong maghanda ay ang paghahanda mo ng iyong kabiguan. Dahil sa makabagong mindset, napalaki ni Ramon ang mini grocery hanggang sa naging supermarket at nakapagpatayo na ng kanyang sariling mall sa syudad. Ano nga bang sekreto mo, insan? Simple lang, Anghel. Behind every man's success is a woman. Si Mrs. ang sekreto. Dahil si Mrs. lang naman ang hindi nang iwan. Natameme si Anghel sa binulaslas ni Ramon. Mga kaasenso, ang buhay ay parang isang elepante, isang uri ng mamal na may napakalakas na pang-amoy. Kaya nitong malaman mula sa malayuan kung nasa panganib ang kanyang buhay at katayuan. Ito ay para maiwasan o mapaghandaan ang panganib na kahihinatnan. Being positive doesn't mean ignoring the negative. Being positive means overcoming the negative. Iyong pagtagumpayan at ang hindi pagpansin ay iyong lubayan. Remember, nothing is impossible. The word itself says, I'm possible. Sana'y nagustuhan nyo ang ating kwento
Hiling ko ang iyong pag-subscribe para patuloy akong ma-inspire at sa paggawa ng kwento ay huwag munang mag-retire. Muli, ito ang iyong kaasenso, Glenn Tenorio. Maraming salamat po.